Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 1, Ikapitong Linggo. Unang araw. Populasyon ng Pilipinas. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Paano maipapakita ang pagmamalasakit sa mga anyong lupa at tubig? Ngayon, suriin ang ipapakita ng guro ng mga larawan ng populasyon. Pagkatapos ay punan ng tamang letra ang bawat patlang upang mabuo ang konsepto. Sino-sino ang bumubuo ng populasyon ng bansa? Punan ang concept cluster ng mga salita na may kaugnayan sa populasyon. Mga bata, alam ba ninyo kung sino ang bumubuo ng populasyon ng ating bansa? Ang populasyon ay binubuo ng lahat ng tao na naninirahan sa isang lugar at sa kaso ng ating bansa, ito ay ang mga taong naninirahan sa Pilipinas. Sino sila? Ilan kaya ang populasyon ng ating bansa? Ang bumubuo ng populasyon ng ating bansa ay ang mga mamamayang Pilipino, tulad ng mga bata, kabataan, matatanda, manggagawa, mag-aaral at mga katutubo. Tinatayang mahigit 115 milyon na ang populasyon ng Pilipinas ngayong 2025. Ano ang tinutukoy natin kung pag-uusapan natin ang populasyon? Ang tinutukoy natin kapag pinag-uusapan ang populasyon ay ang kabuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar gaya ng isang barangay, lungsod, lalawigan o buong bansa. Ngayon, ating pag-aralan ang tungkol sa populasyon ng Pilipinas. Suriin ang flowchart at sagutin ang mga pamprosesong tanong. Ang populasyon, ang tawag sa bilang ng mga bagay na may buhay sa isang lugar. Sa sosyolohiya, ito ay ang mga lipon ng tao. Binubuo ito ng bata, kabataan, binata, dalaga, at matatanda na may iba't ibang kasarian. Ayon sa pag-aaral, ang populasyon ng Pilipinas ay malaki at umaabot sa 114,097,802 katao noong January 1, 2023. Ngayon, ano ang populasyon? Sino ang bumubuo sa populasyon ng Pilipinas? Ang populasyon ba ay yaman at lakas ng bansa? Bakit? Sabihin kung tama o mali ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap. Alamin ang populasyon ng ating paaralan ayon sa komposisyon mula kinder hanggang grade 6. Iulat ito sa klase. Ikalawang araw. Mga salik sa pagsusuri ng populasyon. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Sino ang makapagbibigay ng kahulugan ng salitang populasyon? Mahusay. Pare-pareho ba ang bilang ng populasyon sa isang lugar? Bakit? Ngayong araw na ito, aalamin natin ang mga salik sa pagsusuri ng populasyon. Narito ang mga salik ng populasyon: distribusyon ng populasyon, densidad ng populasyon, at komposisyon ng populasyon. Ano sa palagay ninyo ang mga ito?
Ito ay ang mga salik sa pagsusuri ng populasyon ng mga naninirahan sa Pilipinas ay una, ang distribusyon ng populasyon. Ito ang tawag sa pagkakahati-hati ng populasyon na naninirahan sa isang puok. Pangalawa ay ang densidad ng populasyon. Ito naman ay tumutukoy sa dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado. Nalalaman ang densidad ng populasyon sa paghahati ng kabuuan ng populasyon ng bansa sa kabuuang lawak nito. Ang kabuuang populasyon o kabuuang sukat ng lugar ay nakakaapekto rin ang densidad sa mga puok ng rural at urban. Urban ay ang mga lugar sa lungsod na maraming tao at rural ay mga lugar na nasa mga barangay at malayo sa bayan. Ang komposisyon naman ng populasyon ay ayon sa gulang at kasarian ng mga tao. Ito ay balangkas ng populasyon batay sa gulang at edad. Ngayon, ano ang mga importanteng salik sa pagsusuri ng populasyon ng Pilipinas? May kaugnayan kaya ang mga salik na ito sa bilang ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Bakit? Ngayon, suriin ang chart at sagutin ang mga pamprosesong tanong mula sa diagram ni Janet Diego ng Agoho Elementary School. Saang pangkat etnolinguistiko kayo kabilang? Pangkatin sa tatlong grupo ang mga bata. Isusulat nila sa kanilang board ang sagot sa mga tanong. Ang pinakamaraming tamang sagot ang mananalo. Ikatlong araw. Mga mayoryang indigenous people or etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas. Ngayon ay magbalitaan tungkol sa mga pangyayari sa inyong komunidad. Ang indigenous people or etnolinguistikong pangkat. Narinig na ba ninyo o nabasa ang mga salitang ito? Ngayon ay pangkatin ang mga bata sa tatlo. Isulat ang salitang etnolinguistiko sa Manila paper at magbigay ng mga salitang may kaugnayan dito. Ipaulat ito sa klase sa pamamagitan ng kanilang leader. Narito ang mga halimbawa ng mga etnolinguistikong pangkat. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? Batay sa mga larawan, sino-sino ang mga etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas? Ang etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas ay maaaring ipakahulugan sa isang pag-uuri o sarili ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino batay sa kanilang lipi, wika, relihiyon o kasaysayan. Mula sa Hilaga hanggang sa Timog, ang mga pinakamarami sa mga pangkat na ito ay ang mga Ilocano, Pangasinense, Tagalog, Kapampangan, mga Bicolano, Bisaya, at Muslim. Ang mga Pangasinense ay naninirahan sa dakong timog ng Hilagang Luzon sa lalawigan ng Pangasinan. Ang mga Kapampangan ay naninirahan sa lalawigan ng Pampanga, ilang bahagi ng Tarlac at Nueva Ecija. Ang mga Tagalog, ang pangalawang pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas na naninirahan sa lalawigan ng Bulacan, Bataan, Kamaynilaan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Marinduque, at Mindanao. Ang mga Bicolano ay naninirahan sa tangway ng Bicol.
Ang mga Bisayas ay may 3 pangkat etniko. Sa dakong kanluran, naninirahan ang mga Ilonggo. Sa dakong gitna ay ang mga Cebuano. At sa dakong silangan ay ang mga Waray. Sa Mindanao, ang pinakamalaking pangkat ng mga Di-Krisyanong Pilipino ay ang mga Muslim. Binubuo ito ng mga Maguindanao, Maranao, Tausug, Sawal, Yakan at Badjao. Sino ang mga mayoryang indigenous people o etnolinguistikong pangkat at saan sila matatagpuan? Iguhit ang masayang muka kung tama ang isinasaad ng pangungusap at malungkot na muka kung ito ay mali. Ika-4 na araw. Mga minoryang indigenous people o etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas. Tumawag ng bata na kukuha ng strip na may tanong na nakasulat at ibigay ang tamang sagot. Ano-ano ang mga 3 pangkat etniko sa Visayas? Saan naninirahan ang mga Tagalog? Buuin ang mga salita sa pamamagitan ng paglalagay ng mga nawawalang letra. Pamprosesong mga tanong. Ano ang mga nabuo ninyong minoryang pangkat? Saang lalawigan naninirahan ang mga nabanggit na minoryang pangkat? Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang minorya? At magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa minoryang pangkat. Ano nga ba ang minoryang grupo? Ang minorya ay grupo o tribo na mas maliit ang bilang kumpara sa bilang ng grupong mayorya. Sa maikling salita, maraming bilang kung mayorya at mas kaunti ang bilang kung minorya. May mga pangkat minorya ba dito sa Pilipinas? Ano ang mga ito? Ang mga pangkat etnolinguistikong minorya sa Pilipinas ay una, Tinggian. Ito ay matatagpuan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso at pagkakaingin, pagsasaka at paggawa ng mga produktong mula sa kawayan tulad ng paglalaga ng bag at iba pa. Ifugao. Naninirahan sa Cordillera at kinilalang gumawa ng hagdang-hagdang palayan. Sila ay masipag magsaka. Bontok. Makikita sa lalawigan ng Bontok at masipag sa pagsasaka at ang iba ay naghahabi. Ibaloy. Makikita sa timog ng Benguet. Sila ay nagtatanim ng iba't ibang pananim sa dalisdis ng bundok at nagtatrabaho sa minahan. Negrito. Makikita sa bulubundukin ng Zambales, Bataan at Tarlac sa Luzon. Sa kabundukan ng Visaya at Mindanao, tinatawag din silang Ita o Agta sa Luzon, Ati sa Visayas at Mamanwa sa Mindanao. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso at pagsasaka. Mangyan. Makikita sa kabundukan ng Mindoro. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagsasaka, pangangaso, pangingisda at pangangalap ng mga pagkain sa kagubatan. Hanowo. Kabilang sa pangkat ng mga Mangyan na naninirahan sa kabundukan ng Mansalay, Bulalakaw at San Jose Mindoro. Nabubuhay sila sa pagkakaingin. Tagabanwa. Makikita sa liblib na bahagi ng Palawan. Nagsasaka sila ng palay, mais, gulay at mga halamang ugat. Tiboli. Kilala rin sa pangalang Tagabili na naninirahan sa baybayin ng Cotabato. Pagsasaka sa kagubatan ang kanilang ikinabubuhay. Maranao. Kabilang sa pangkat Muslim na nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda, at paggawa ng mga kagamitang yari sa tanso o pilak at paghahapi. Manobo. Naninirahan sa tabi ng ilog ng Agusan.
Mahilig silang magsuot ng mga damit na matitingkad ang kulay at paglalagay ng tattoo sa katawan. Badyaw, naninirahan sa mga bangkang naglalayag sa dagat ng Sulu. Sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda. At panghuli ay ang Tasaday, natuklasan sa mga kuweba sa kagubatan ng Hilagang Cotabato. Sila'y napabilang sa panahong bato. Umaasa lamang sila sa dulot ng kapaligiran. Nangunguha sila ng palaka, isda at mga bungang kahoy o halamang dagat sa kanilang kapaligiran. Ngayon, ano-ano ang mga pangkat minorya sa Pilipinas? Piliin sa ibaba ang paglalarawan ng mga sumusunod. Isulat ang titik lamang. Mahusay mga bata! End of week 7. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!